Kabanata 1551. Kapag may mga taong nakaramdam ng saya, may mga taong malungkot din. Ang pinakamalaking natalo ngayong gabi ay ang pamilya Gomez. Umupo si Nicolas sa kanyang sopa at humihit-hit ng sigarilyo ng walang tigil. Gayunpaman, hindi pa nito maalis ang puot sa kanyang puso. Gusto pa niyang kumuha ng kutsilyo at saksakin ang ilang tao sa kalye. Jerk, jerk, jerk. Paulit-ulit niyang pinapagalitan at ang kanyang pagkamuhi kina Thomas, Vera, at ang pamilya Martin ay nasa sukdulan nito. Alam ni Nicolas na kapag nabaligtad ng pamilya Martin ang sitwasyon at si Vera ay mahimalang maging isang magandang babae mula sa isang pangit na babae, tiyak na si Thomas ang naglaro. Noong nakaraan, umalis si Thomas sa Central City upang maghanap ng elixir. Thomas, oh, Thomas, ang galing. Meron ka pang solusyon para maayos ang lumang scar na mahigit 10 taon nang andyan sa kanyang mukha at muling gumanda. Hinahangaan kita. Parang naging pabaya talaga ako. Minamaliit kita. Di himding nagalit si Dominic. Naging matagumpay na sila, ngunit nawala ang kanilang tagumpay sa huli. Paanong hindi siya makaramdam ng galit? Hindi rin niya inaasahan na gagamutin ni Thomas ang peklat sa mukha ni Vera. Sabi ni Dominic, Lolo, hinahayaan mo ba talaga silang ibaluktot ang katotohanan? Si Vera ay isang pangit na babae. Dapat nating ipagpatuloy ang pag-post ng balita at ilantad ang mga ito. Magiging kapaki-pakinabang ba ito? Lumingon si Nicolas, tumingin, at sinabing, naniniwala lang ang audience sa nakikita nila. May maniniwala ba sa'yo kung paulit-ulit mong sinasabi na pangit si Vera? Kung patuloy kang magpupersage, guguluhin mo ang karamihan at gagawin mong target ng batikos ang pamilya Gomez. Hindi kumbinsido si Dominic. Hayaan na lang ba natin na baluktutin nila ang katotohanan? Napabuntong hininga si Nicolas. Natalo tayo sa sandaling tanggalin ni Vera ang kanyang sombrero. Dominic, i-on mo ang iyong telepono at basahin ang pinakabagong balita. Nakikinig kay Nicolas, binuksan ni Dominic ang balita at binasa ito. Napagtanto niya na ang mga media outlet na iyon na ng insulto at naninira kay Vera noon ay nagbago na ng tono. Lahat sila ay nambobola at humihingi ng tawad sa kanya. Ang mga media outlet na iyon ay papunahin ng mga manunood at natakot din silang masaktan ang pamilya Martin. Bukod dito, nag-aalala rin sila na masangkot sila sa mga hindi kinakailangang kaso. Kaya naman, kung gaano man siya pinagalitan dati, ngayon lang siya na-promote. Inis na inihagis ni Dominic sa mesa ang phone niya. Darn it, ang mga basurang ito ay mabilis na nagbabago ng kanilang mga pananaw. Umiti si Nicolas at sinabing, ganyan sila. Mas mabilis na binabago ng media ang mga opinyon nito kaysa sa pag-flip ng libro. Imposibleng umasa sa kanila. Nakaramdam sila ng galit sa bahay. Tila sila ay matatag na natalo at hindi sila makahanap ng anumang pagkakataon na baligtarin ang resulta. Hindi iyon ang pinaka-nakakatakot na bahagi. Ang pinaka-nakakatakot ay ang ratings ng I Am the Best Singer ngayong gabi ay nalampasan ng Good Voice of the Summer. Ang pagkakaiba sa pagitan ng kanilang mga rating ay napakalaki na ito ay lampas sa kanilang imahinasyon. Maaaring hulaan na maraming mga kumpanya ng advertising na pupunta sa pamilya Martin bukas. Dumating ang Voice, Factors, at ang Good Voice of the Summer ay dumating mamaya. Napakalupit ng bawat pag-atake ng pamilya Martin na halos maubusan ng hininga ang pamilya Gomez. Ang buhay ng pamilya Gomez ay unti-unting hinawakan ng pamilya Martin. Ang kanilang dalawang signature show ay natalo ng pamilya Martin. Ngayon, ang pamilya Gomez ay mukhang ganap na nakamamatay na walang anumang hinaharap. Si Nicolas ay humitit ng isa pang sigarilyo at nakaramdam siya ng labis na inis. Masisira ba sa kamay niya ang centennial business ng pamilya Gomez? Hindi niya inaasahan na ang kanyang pakikipagrelasyon noon ay magdudulot ng hindi inaasahang pinsala sa centennial business ng pamilya Gomez. Kung alam niya iyon, hindi niya sana ginugulo ang babae noong taong iyon. Huli na ngayon. Habang nalungkot at nanghihinayang si Nicolas, nagmamadaling pumasok ang matandang kasambahay at bumulong kay Nicolas. Agad na nagbago ang kanyang tingin. Bakit siya nandito sa sobrang gabi? Naparito ba siya upang pagtawanan tayo? Kabanata 1552. Tinanong ng matandang kasambahay, Guro, lalabas ba ako at sasabihin ko sa kanya na natutulog ka na at hilingin kong bumalik siya bukas? Napapikit si Nicolas. Teka lang, hindi magsasawa ang babaeng iyon na sadyang pumunta rito para pagtawanan ako. At saka paano ako makakatulog sa ganitong oras? Sinong maniniwala?
Pumunta ka at yayain siyang pumasok. Gusto kong makita kung bakit bumisita ang babaeng iyon sa aking lugar kung saan dapat ay natutulog siya ngayon. Tumango ang kasambahay. Naiintindihan ko, Master. Pupunta ako ngayon. Maya-maya, isang babaeng nakasuot ng mahabang maapoy na pulang damit ang sumunod sa matandang kasambahay sa loob. Tinadya ni Nicholas na ngumiti at nagtanong, pambihirang bisita. Napakagabi na ngayon. Nagtataka ako kung bakit ka pumunta sa bahay namin ngayon. Tumawa ang babae at sinabing, pumunta ako sa iyo dahil gusto kong mawala ang iyong sakit. Sakit, tumawa si Nicholas. Bakit hindi ko alam ang sakit ko? Hindi mo ba talaga alam? Hindi ko talaga alam. Umajejek ang babae. Ginoong Gomez, 2 salita lang para sa sakit mo. Oh, aling 2 salita ang mga ito? Thomas Mayo. Boom. Agad na nawala ang ngiti ni Nicholas na parang tinamaan ng kulog. Dumating ba talaga ang babaeng ito para pagtawanan siya sa kalagitnaan ng gabi? Tinanong niya, ano ang sinusubukan mong sabihin? Sabi ng babae, patuloy na inaatake ng pamilya Martin ang pamilya Gomez dahil gumagawa si Thomas ng mga plano behind the scenes. Kung walang tulong ni Thomas, ang pamilya Martin ay wala. At saka, si Thomas ang nagmamay-ari ng Sterling Technology kaya medyo makapangyarihan siya. Kapag nakikipagtulungan siya sa pamilya Martin, talagang nakakatakot. Siya rin ang biological grandson mo, Mr. Gomez. Ginoong Gomez, grabe ang sakit mo na ito. Kung hindi mo ito maalis sa tamang panahon, natatakot ako na baka magkasakit ka at mamatay. Iyan ang negosyo ng pamilya Gomez. Ano ang kinalaman nito sa iyo? Labas, unang sabi ni Dominic. Napangisi ang babae. Gusto mo ba talagang mawala ako? Kung aalis ako, mawawalan ka ng magandang pagkakataon para patayin si Thomas. Sa isang iglap, nagbago ang mga tingin ni Nicholas at Dominic. Isang magandang pagkakataon para patayin si Thomas. Tinanong ni Nicholas, paano ako maniniwala sa anumang sasabihin ng isang babaeng tulad mo? Mariin na itinuyong ng babae ang kanyang mga kamao at sinabing, I have the same purpose as you. Gusto naming patayin si Thomas. May sama ka rin ba kay Thomas? Oo. Isang hindi malulutas na sama ng loob. Tumingin si Nicholas sa babae at nagsalita pagkatapos niyang mag-isip sandali. Sabihin mo sa akin ang magandang pagkakataon para patayin si Thomas. Pagkatapos, isiniwalat ng babae ang kanyang plano. Pagkarinig ni Nicholas, nagpakita siya ng thumbs up. Napakaganda ng ideyang ito. Ito ay mahusay. Magagawa mo talaga ito para lang makitungo kay Thomas. Pinuksan niya ang isa pang paksa ng pag-uusap sa pamamagitan ng pagtatanong, para palakasin ang ating pagtutulungan, gusto ko pa ring itanong, ano ang sama ng loob mo kay Thomas? Tumayo ang babae at malamig na sinabi, pinatay ni Thomas Mayo ang aking asawa at anak. Pagkatapos niyang magsalita, umalis siya kaagad sa villa ng pamilya Gomez. Tumingin si Dominic kay Nicholas at nagtatakang nagtanong, pinatay ni Thomas ang kanyang asawa at anak. Imposible yan. Hindi ba maayos ang buhay ng asawa at anak niya ngayon? Inaikit ni Nicholas ang kanyang mga mata at makahulugang sumagot. Baka may kwento sa likod niyan. Kabanata 1553. Ngayong gabi, napanalunan ng pamilya Martin ang lahat at gayon din si Thomas. Sa opisina ng Sterling Technology, hinaplos ni Diana ang ulo ni Flame habang sinabi niyang, Mr. Mayo, masaya ka ba ngayon? Nanalo ka sa lahat. Ang ratings ng Good Voice of the Summer ay nasa pinakamataas na lahat. Sino ang nakakaalam kung magkano ang iyong kinikita? Gayunpaman, hindi ang kita ang pinakamahalagang bagay. Higit sa lahat, Ginoong Mayo, sa wakas ay nailabas mo na ang iyong galit at walang awa mong pinahiya ang pamilya Gomez. Naniniwala akong makakapaghiganti ka sa Uncle Alden mo sa lalong madaling panahon. Nang banggitin niya si Tio Alden, medyo hindi komportable si Thomas. Napangiti siya ng mahina habang umiiling at sinabing, hindi madaling pakitunguhan ang pamilya Gomez. Hindi sila babagsak dahil sa isang kabiguan. Ang tagumpay ng Good Voice of the Summer ay tiyak na mag-trigger sa pamilya Gomez na maghiganti sa atin. Ang pinakamahalagang bagay para sa atin ngayon ay hindi makaramdam ng kasiyahan, ngunit maging maingat. Dapat nating malaman ang pag-atake ng pamilya Gomez pabalik. Tumawa si Diana at sinabing, dahil maingat ka, dapat ba nating kanselahin ang hapunan bukas? Hindi pwede, sabi ni Thomas. Ang dinner bukas ay isang celebration. Tulalakasin din nito ang pagtutulungan ng pamilya Martin at ng pamilya Diaz.
Hindi maaaring kanselahin ang hapunan. Tumawa si Diana. Phew. Kahit anong sabihin mo, ikaw pa rin ang makatwiran. Masyadong gabi na, kaya babalik na ako para magpahinga. Dahil gabi na, hindi ligtas para sa iyo na bumalik ng mag-isa. Ano ang magagawa ko? Gusto mo bang sabay tayong matulog, isang lalaki at isang babae? Ang maliwanag na mga mata ni Diana ay tila inaabangan niya ito. Humiti ng mahina si Thomas. Tumayo siya at naglakad palabas. Pwede kang matulog sa opisina ko ngayong gabi. Pupunta ako at matutulog sa sofa sa reception room. Pagkatapos niyang magsalita ay lumabas na siya ng opisina at isinara ang pinto. Nagpout si Diana. Bakit napakamatuwid mo? Laging sinasabi ng mga tao na kailangan mong hanapin ang iyong sekretarya kung mayroon kang gagawin o wala. Bakit ang malas ko? Matagal na, kaya bakit wala kang maruming pag-iisip tungkol sa akin? Buong gabi siyang walang imak. Hapon ng sumunod na araw, kasunod ng maingat na pag-aayos ni Diana, binuksan ng restaurant sa itaas na palapag ng Sterling Technology. Isang mesa na puno ng masasarap na pagkain ang inihanda. Isang pulang carpet ang nakalatag sa sahig at ang paligid nito ay puno ng sariwang bulaklak. Ito ay lubhang mapag-aksaya. Ngayon, si Thomas ang host. Inimbitahan niya si Dylan mula sa pamilya Martin, Samantha, at George mula sa pamilya Diaz, pati na rin si Laila. Ang lahat ng mga taong dumating ay hindi mga pangkaraniwang tao, ngunit malalaking tao. Kailangang maging mas maingat at maingat si Thomas. Dumating na ang takdang panahon. Ang mga miyembro ng pamilya Martin at ang pamilya Diaz ay pumunta doon. Mukhang proud na proud sina Dylan at Samantha. Halatang tuwang-tuwa ang mag-asawa. Ang Boys, Factors, at Good Voice of the Summer ay naging kahindak-hindak. Nagbigay daan iyon sa kanila na kumita ng malaki at matagumpay na salakayin ang teritoryo ng pamilya Gomez. Mula nang makipagtulungan sila kay Thomas, naging matagumpay sila sa lahat ng paraan. Mayroon lamang isang salita, galing. Ngayon, sila ay dumating upang ipagdiwang ito at bigyan din si Thomas ng mga dibidendo. Pagkatapos ng lahat, magkasama silang kumita ng pera. Pagkatapos, dumating na rin ang mga miyembro ng pamilya Diaz. Nabalitaan ni George na naging sensational ang variety show ni Thomas at nakakagulat pa nga na nakuha niya ang Dragon Mountain Range sa Kiara Cloud Mountain. Nakaramdam siya ng saya para sa kanya. Dumalo rin si Laila sa hapunan. Ngayon, nakasuot si Laila ng mahabang maapoy na pulang damit. Ang kanyang hitsura ay talagang maliwanag na siya ay dumalo sa Cannes Film Festival. Lahat mangyaring lumipat sa itaas na palapag. Sa pangunguna ni Diana, ang lahat ay dumating sa itaas na palapag at sila ay naaayon sa kanilang mga upuan. Bilang host, itinaas ni Thomas ang kanyang baso ng alak at sinabing, "Salamat sa pagpunta sa pagdiriwang na ito. Hayaan mo muna akong mag-toast sa iyo para ipahayag ang aking pasasalamat." Itinaas ni Thomas ang kanyang baso ng alak at ininom ang lahat ng alak. Nakatanggap siya ng palakpak bilang ganti. Ang mga palabas ay sikat at nakuha niya ang Dragon Mountain Range. Ang patuloy na masayang balita ay nagtulak kay Thomas sa rurok. Ngunit ang isa ay hindi palaging magiging maswerte. Habang nagiinuman, nagdiwang at naghahanda ang mga taong ito na palakasin ang kanilang pagtutulungan ng tatlong partido upang talunin ang pamilya Gomez ng magkasama, isang aksidente ang naganap. Umakyat ang isang waiter at may ibinulong kay Diana at agad na nawala ang ngiti nito. Lumapit siya kay Thomas at awkward na sinabi sa harap ng lahat, "Mr. Mayo, nandito ang mga pulis. Ipinatawag kanila para sa isang interogasyon." Ang pangungusap na binigkas niya ay, "Pinatawag ka para sa isang interogasyon, hindi see you." Dapat mayroong isang bagay na makabuluhan. Nagkatinginan ng lahat at nagulat sila. Napakasaya ng araw na iyon at biglang ipinatawag ng pulis si Thomas para sa isang interogasyon. Ano ba naman? May nagawa bang krimen si Thomas? Hindi niya sana ginawa iyon. Bahagyang ngumiti si Thomas at mahinahong sinabi, "Wala akong tinatago. Pero na tingnan natin." Tumimsim siya ng alak bago siya bumaba kasama si Diana. Ang iba ay hindi makaupo noon si Thomas ang kanilang cash cow. Kung may mangyari man sa kanya, maaapektuhan sila ng husto sa lahat ng aspeto. Ibinaba ng lahat ang kanilang mga kubyertos at bumaba para tingnan kung ano ang nangyayari. Pagbaba nila, agad na nakita ni Thomas ang ilang pulis na nakatayo sa harap ng gusali ng opisina. Naglakad siya palapit. "Ako si Thomas Mayo.
Pwede ko bang malaman kung bakit ka nandito? Lumapit ang isa sa mga pulis at sinabing, pulis kami. Nakatanggap kami ng ulat na may malaking bilang ng mga mapanganib na hayop sa Asura Health of the Animal Paradise. Ito ay seryosong nagbabanta sa kaligtasan ng lipunan. Bilang taong namamahala, si Thomas Mayo, pinaghihinalaan kang lumalabag sa kaligtasan ng publiko. Tumama ka sa amin. Halos malaglag ang panga ng lahat. Hindi ba ito isang hindi inaasahang sakuna? Kabanata 1554. Dapat malaman na ang Asura Health ay kabilang talaga sa pamilya Diaz. Tinulungan ni Thomas si Laila at nailigtas ang kanyang aso noon, kaya ibinigay ni Laila ang Asura Health kay Thomas ng libre para ipahayag ang kanyang pasasalamat. Tinasabing ang lugar ay maaaring magkaroon ng kita na ilang bilyong dolyar bawat taon. Noong una ay medyo masaya si Thomas, ngunit ngayon ay nakaramdam siya ng pagkatulala. Matapos itong matanggap, wala siyang kinita, at ngayon, kinasuhan na siya ng krimeng nanganganib sa seguridad ng publiko. Paalisin pa siya ng mga pulis. Hindi niya maipahayag ang pait na nararamdaman niya. Bahagyang kumunat ang noo ni Thomas. Noong isang araw, sinamahan niya sina Laila at George sa site at tumingin sa paligid. Ang lugar na iyon ay talagang naglalaman ng mas mapanganib na mga hayop tulad ng mga alupihan, alakdan, at palaka, pero sila ay sapat na ligtas na alagang hayop. Imposibleng lumabag sa batas. Kung ito ay labag sa batas, ang manager ay dapat na naisip ito at itigil ito. Parang may isang problema. Tumalikod si Thomas at sinulyapan si Laila in a casual fashion. Bahagyang lumukot ang mga sulok ng labi ni Laila at kakaiba ang ngiti niya. Nagniningning ang kanyang tingin sa lamig at halatang may mali sa kanya. Alam ni Thomas na siya ay na-frame. Lumapit si Diana at sinabing, mga opisyal, nagkamali ba kayo? Paano masangkot si Ginoong Mayo sa krimen ng paglalagay ng panganib sa seguridad ng publiko? Mangyaring tingnan ito muli. Tinabi ng opisyal ng pulisya, mga walang kaugnayang tauhan, mangyaring lumayo. Ipinatawag lamang namin siya para sa isang interogasyon pagkatapos naming makatanggap ng ulat at imbestigahan ang katotohanan. Kung may problema, mangyaring sundan kami sa istasyon ng pulisya at magbigay ng paliwanag. Please go. May iba pang gustong sabihin si Diana, ngunit pinigilan siya ni Thomas. Hindi mo maaaring pekay ng katotohanan at hindi mo maaaring gawing totoo ang isang maling bagay. Hindi mo na kailangang magsalita pa. Ang mga pulis ay nagtatrabaho lang ayon sa batas. Hindi mo sila dapat pigilan sa kanilang trabaho. Pupunta ako sa police station. Pakiramdam ni Diana ay labis na napagod. Bakit hindi natakot si Thomas? Siya ngayon ay nasa ilalim ng hinala sa paggawa ng isang krimen. Kung pumasok siya sa istasyon ng pulisya, sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa kanya? Ang krimen ng paglalagay ng panganib pampublikong security ay pwedeng maging seryoso o magaan. Kung magaan ang parusa, makakulaya siya sa loob ng halos 5 buwan. Kung ito ay malubha, maaari siyang makulong ng halos 10 taon. Sa sandaling pumasok si Thomas sa istasyon ng pulisya, sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari? Kung siya ay sinentensyahan ng 10 taon, ang Sterling Technology ay ganap na babagsak. Isang masayang araw ay natapos na malungkot. Let's go, sabi ng pulis. Hindi lumaban si Thomas. Sumakay siya sa kotse ng pulis kasama ang mga opisyal at dinala siya sa istasyon ng pulisya habang nanunood ang lahat. Sa likod, ang grupo ng mga tao ay nagpakita ng iba't ibang mga ekspresyon ayon sa pagkakabanggit. Nag-aalala si Diana kay Thomas at sobra siyang nababalisa. Agad niyang tinawagan sina Aris at Samson para humingi ng ilang solusyon. Nag-aalala sina Samantha at Dylan tungkol sa kanilang sariling kita. Kung arestuhin si Thomas, makakaapekto ba ito sa Good Voice of the Summer? Aalis ba ang kanilang mga namumuhunan dahil sa takot? Samantala, hindi nagsalita si Laila. Kakaalis niya lang. Naglakad siya palayo habang nagpapasikat siya ng malalim at malamig na ngiti na nagdulot ng takot sa iba. Nakaupo sila ni George sa isang sasakyan. Pinaandar na ang sasakyan at habang nasa daan, tinanong ni Georgia, Laila, ikaw ba ang nagudyok sa insidente ng Azrael? Laila scoffed and said, it's none of my business. Inilipat ko na ang Azrael kay Thomas. Siya ang namamahala sa lahat ng pangangasiwa. Kung ang mga mapanganib na hayop ay lumitaw, iyon din ang kanyang responsibilidad. Nabigo siyang pamahalaan ng kanyang ari-arian. At saka, hindi ko hiniling sa mga tao ko na isumbong siya.
Hindi ba nararapat na sisihin mo ako ng ganyan? May sense siya, pero bagamat inilipat ang lugar kay Thomas, walang nagbago sa mga tauhan. Tila pa rin ang mga kasalukuyang manggagawa ni Laila. Kung gusto ni Laila na maglaro, magagawa niya ito anumang oras. Hindi siya tuluyang inilantad ni Georgia. Pagkatapos ng lahat, sila ay isang pamilya pa rin. Hindi sila maaaring makipaglaban sa isa't isa para lamang sa isang tagalabas. Pero talagang nakaramdam ng pagkalito at galit si Georgia. Hindi rin niya maintindihan ang motibo. Kung talagang ginawa ni Laila, ano kaya ang dahilan? Tinulungan siya ni Thomas, gayunpaman, iginanti niya ang kanyang kabaitan ng paghihiganti. Matagal nang kilala ni Georgia si Laila, kaya naintindihan niya kung ano si Laila. Bagamat siya ay mapagmataas at hindi makatwiran, hindi siya isang taong walang utang na loob. Ang sitwasyon ay talagang nagiging mas nakakalito. Sa oras na ito, sa villa ng pamilya Gomez, sinasayaw ni Dominic ang tango sa ilang musika sa sala habang tinatamasa ang sukdulang kaligayahan. Habang sumasayaw siya, sinabi niya, "Laila, may magandang ideya ang bruha." Ginawa ko ang sinabi niya at talagang inaresto ng mga pulis si Thomas. Sinabi ni Nicholas, sa simula, noong gusto niyang maglagay ka ng ilang mapanganib na hayop sa Ozerhel, nag-aalala ako kung gusto niyang kusa kanyang iframe at iset up. Mukhang hindi na kailangan ng mga alalahanin ko ngayon. Sabi ni Dominic, "Lolo, hindi ko pa rin maisip. Anong klaseng sama ng loob ang hawak ni Laila kay Thomas na gusto niyang mamatay siya? Handa pa siyang isakripisyo ang buong Ozerhel sa lahat ng bagay. Dapat mong malaman na ang lugar ay maaaring kikitain siya ng ilang bilyong dolyar bawat taon. Iyon ang kanyang personal na bagay," sabi ni Nicholas. "So, sabi ko, we must be low-key and not cause trouble everywhere." Katulad ni Thomas, inisip niya talaga na siya ang Diyos ng digmaan, kaya't nakikitungo siya sa lahat ng nakilala niya. Well, hindi ba niya sinasoli ang sarili niya ngayon? Siguro hindi niya alam kung kailan niya na-offend si Laila. Haha. Kung makukulong ang maliit na jerk na iyon, kailangan siyang makulong ng halos 10 taon para mawala ang galit ko. Kabanata 1555. Sa maliit at madilim na silid ng istasyon ng pulisya, si Thomas ay nakaupo sa bakal na upo ang mag-isa. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaki. Ang lalaki ay ang deputy director ng presinto na iyon, si Aiden Hartley. Agad siyang umupo sa tapat ni Thomas, seryosong tinitigan siya ng ilang segundo, at humagalpak ng tawa. "God of War, naaresto ka ba?" "Haha. Kung matuklasan ito ng ating mga nakatataas, tatawanan nila ang kanilang mga bots." Napabuntong hininga si Thomas at sinabing, "Tumigil ka sa pagbibiro. Paano ang investigasyon? Ano ang nangyayari?" Sabi ni Aiden, "I already investigated it thoroughly, but God of War, you'll have to treat me to a meal later. Nagbigay ako ng maraming effort para sa iyo." Umalaklak si Thomas bilang pagbibitiw. "Okay, pwede kang kumain ng kahit anong gusto mo." Hindi na nagaksaya ng oras si Aiden na magsalita ulit. Pinuksan niya ang dokumento at sinabi kay Thomas ang lahat tungkol sa pangyayari. Una sa lahat, inayos ng pamilya Gomez na may mag-uulat sa Ozerhel. Pangalawa, ang mga mapanganib na hayop na iyon ay inilagay din sa loob ng taong ipinadala ng pamilya Gomez. Masasabing ang pamilya Gomez ang nagayos ng lahat. Pero, hindi ito magagawa ng pamilya Gomez ng mag-isa. Kung tutusin, may mga managers na kasali, kaya hindi na lang nila hinayaan ang pamilya Gomez na ilagay ang mga mapanganib na hayop sa loob. Parang may mali sa mga manager na iyon. Sila ang mga tauhan ng pamilya Diaz. Kung may mali sa kanila, malamang na ang pamilya Gomez at ang pamilya Diaz ay nagtutulungan. Nang ang dalawang malalaking pamilya sa Central City ay nakipagtulungan upang harapin si Thomas, hindi ito maaaring maging mabuting balita. Medyo seryoso ang problema. Tinanong ni Thomas, "Ano ang sitwasyon ko ngayon?" Sagot ni Aiden, "Pwede namang seryoso at hindi seryoso at the same time. Una, nahatulan ka ng panganib sa kaligtasan ng publiko. Gayunpaman, ayon sa kinalabasan ng aming pagsisiyasat, hindi mo kailangang pasanin ang pangunahing responsibilidad. Kailangan mo lang balikatin ang pangalawang responsibilidad na kadalasang may kinalaman sa kawalan ng pangangasiwa. Strictly speaking, mga 5 buwan kang makulong. Pero, hindi ka namin ikukulong. Iminumungkahi ko na bayaran mo ang piyansa." "Magkano?" tanong ni Thomas. Ang iyong criminal charge ay humigit kumulang $10 million.
Medyo mahal iyon. Oh my, God of War, hindi masama na maaari kang gumastos ng pera upang maalis ang sakuna na ito. Tumigil sandali si Aiden bago siya nagpatuloy sa pagsasabi, bukod dito, God of War, iminumungkahi kung isara mo kaagad ang Azrael. Bakit? Batay sa pagpaplano ng munisipyo sa Central City, maraming hayop ang itinuturing na protektadong hayop. Kung ibebenta mo sila ng pribado, kailangan mong makulong. Ayon sa aking pagsisiyasat, karamihan sa mga hayop na ibinebenta sa iyong Azrael ay mga protektadong hayop. Makalipas ang ilang buwan, mas mabigat na parusa ang haharapin mo kaysa sa kasalukuyan. Nang marinig iyon ni Thomas, hindi niya namamalaya na itinaas ang kanyang ulo at bumantong hininga. Walang awa talaga ang Layla na iyon. Sa panlabas, sinabi niya na gusto niyang gantihan si Thomas. Ngunit siya ay talagang naghagis ng isang oras na bomba kay Thomas. Actually, kahit na hindi Azrael ta Thomas si Layla, hindi na niya ito inooperahan ulit. Dahil sa mga dahilan ng patakaran, kinailangan itong isara. Tapat din ang kinita ni Layla mula sa Azrael nitong mga taon. Kabanata 1556. Pagkatapos nito, nagset pa siya ng malaking trap para kay Thomas. Walang kinita dito si Thomas at sa halip ay nawalan siya ng pera dahil dito, nanganganib pa siyang makulong. Hindi talaga maintindihan ni Thomas kung bakit naging walang awa si Layla sa kanya. Nailigtas niya ang kanyang aso, at kahit kailan ay hindi siya nagpapasalamat para doon. Pero bakit niya iginanti ang kabaitan niya ng paghihiganti? Hindi niya talaga maintindihan. Sige, naintindihan ko na. Tumayo si Thomas at sinabi, babayaran ng aking katulong ang $10 million bail. Pwede na ba akong umalis? Oo naman. Tumayo si Thomas at lumabas. Mula sa likuran ay idinagdag ni Aiden, God of War, tandaan na may utang ka sa akin. Bahagyang napabuntong hininga si Aiden nang titigan niya ang likod ni Thomas habang naglalakad siya paalis. Pulong niya sa sarili. Nagtulungan ng pamilya Gomez at ang pamilyang Diaz para harapin siya. Kahit na siya ang God of War, mahirap din para sa kanya na labanan ang atake ng dalawang malalaking pamilya, di ba? Iniisip ko kung makakasama ko siyang kumain. Pagkaalis ni Thomas sa police station, sumakay siya sa kotse ni Aris. Pinaandar ni Aris ang sasakyan at nagtanong, Commander, paano nangyari ang lahat ng ito? Walang magawang sinabi ni Thomas, nagtiwala ako sa maling tao. Akala ko ang kabaitan ko ay magdadala sa akin ng magandang gantimpala, pero sino ang makakaalam na gagantihan niya ako ng kasamaan? Pumunta tayo sa lumang mansyon ng pamilyang Diaz. Gusto kong puntahan si Layla Duncan. Sige. Hindi nagtagal, pinaandar ni Aris ang kanyang sasakyan patungo sa lumang mansyon ng pamilyang Diaz. Pagkatapos nilang i-report ang presensya nila ay pumasok na sila sa loob. Inakay ni Thomas si Aris papasok sa bilya ng pamilyang Diaz at agad nilang nakita sina Layla at Georgia na nakaupo sa sopa. Nang makita ni Layla si Thomas na bumalik, agad niyang sarcastic na sinabi, Oy, ang galing mo. Mr. Mayo, ang galing mo talaga. Kalahating araw ka lang nanatili sa police station pero nakalaya ka na. Magana ba ang crime of endangering public security? Nanunuya si Thomas at sinabing, malinaw itong inimbestigahan ng pulis. Ang mga mapanganib na hayop ay inilagay ng pamilyang Gomez at ang pamilyang Gomez din ang nag-report nito. Kakasuhan lang ako ng lack of supervision at most, kaya pinayagan akong lumabas pagkatapos kong magbayad ng piyansa. Sup? Kailan naging napakabilis ang investigasyon ng mga polis? Ang mga salita ni Samantha ay puno ng kalungkutan. Lalong naging kakaiba ang kanilang pag-uusap. Natakot si George na magtalo sila, kaya mabilis niyang inayos ang sitwasyon. Mukhang ang lahat ay ginawa ng pamilyang Gomez. Kailangan nating ipagtanggol ang ating sarili mula sa kanila ng mas maingat. Mr. Mayo, mabuti na lang at nakabalik ka na. Ang iyong kapakanan ay mas mahalaga kaysa sa sino pa man. Nag-aalala ako na kung makukulong ka, ano na lang ang mangyayari sa Sterling Technology. Walang pakialam si Thomas nang marinig niya ang magagandang salita ni George dahil nandoon lang siya para magtanong. Malamig niyang tinitigan si Layla at sinabing, nakakadiri ang pamilyang Gomez pero hindi ko maintindihan kung bakit magiging walang ingat ang mga manager ng Azrael na basta na lang ilagay ang mga wild animals ng pamilyang Gomez, hindi ba? Hindi ito isang pagkakamali na gagawin ng management ng isang branch company na ilang dosenang taon nang nagpapatakbo. Parang sinasabi niya na si Layla ang may gawa nito.
Sa hindi inaasahang pagkakataon, mas direkta si Laila kaysa kay Thomas. Hinawi niya ang kanyang pulang damit bago siya tumangala at tumingin kay Thomas. Puno ng puot ang mga mata niya habang sinasabi, hindi mo kailangang maging sarcastic. Hindi ba ako ang pinaghihinalaan mo? Gusto kong sabihin sa'yo na kami ni Nicholas ang nagtulungan para iset up ito. Noong una, gusto kong humanap ng mas maraming ebidensya para makulong ka ng halos 10 taon. Pero hindi ko inaasahan na napakabilis mong nakalabas. Thomas Mayo, mababa ang tingin ko sa'yo. Dapat tingin ang lahat kay Laila ng may pagtataka. Maraming naghinala na sa simula pa lang na isa siyang problema, ngunit nang marinig nila ito mula sa kanyang sariling bibig, hindi pa rin ito kapanipaniwala para sa kanila. Ilang sandali pa ay nalilitong nagtanong si Georgia, Laila, bakit mo gustong i-frame si Mr. Mayo? Bakit? Inangat ni Laila ang ulo at tinuro si Thomas habang galit na sinasabi. Kasi siya mismo ang nagpakulong sa asawa at anak ko. Mabubuhay sila sa kadiliman magpakailanman. Kabanata 1557. Nagulat ang lahat sa sinabi ni Laila. Hindi nila naintindihan kung ano ang sinusubukan niyang sabihin. Mukhang natigilan din si Thomas. Sa totoo lang, maraming tao ang nasaktan ni Thomas, pero hindi niya maalala kung kailan niya nasaktan si Laila, lalo na ngayong may kinalaman ito sa kanyang asawa at anak. Ang asawa ni Laila ang head ng pamilyang Diaz at kapatid ni Georgia, si Isaac Diaz. Walang kinalaman si Thomas sa lalaking iyon. Hindi niya ito binigyan ng kabaitan o sama ng loob. Kaya, paano ipinadala ni Thomas si Isaac sa kulungan? Tsaka alam naman ng lahat na walang anak si Laila. Ang tinaguriang anak na lalaki ay isang aso lamang. Kaya, paano maipapadala ni Thomas ang isang aso sa kulungan? Napakahirap para sa mga tao na paniwalaan ito. Sinabi rin ni Georgette, Laila, may nagawa ka bang mali? Nahihirapan akong maintindihan ang sinabi mo. Nasa working trip ngayon ang kapatid ko. Paano siya napunta sa kulungan? Isa pa, wala kang anak. Sa wakas ay sinabi na ni Laila ang katotohanan habang ang lahat ay naguguluhan. Natawa muna siya bago niya tiningnan ng masama si Thomas at tinanong. Thomas Mayo, naaalala mo pa ba sina Merrick at Brad Dawson? Merrick at Brad Dawson. Dalawang pamilyar na mukha ang biglang pumasok sa isip niya. Naalala niya ang mga ito. Noong nasa Southland District si Thomas, naging kalaban niya sina Merrick at Brad. Ang mag-ama ay mga kriminal na nagbebenta ng human organs ng mga tao. Nahuli lamang sila ni Thomas pagkatapos niyang gumawa ng maraming pagsisikap. Tila ba ay? Nagulat si Thomas kay Laila at nagtanong, ikaw ba ang asawa ni Brad at ang ina ni Merrick? Oo. Wala man lang planong itago si Laila sa kanya ang katotohanan. Kawakas ay naintindihan na ni Thomas. Sa totoo lang, noong iniimbestigahan niya sila, may isang clue na tumuturo sa Central City na nagsasabing ang asawa ni Brad ay kinuha ng isang malaking tao sa Central City maraming taon na ang nakalipas at iniwan niya sila. Sa oras na iyon, si Thomas ay nagtaka tungkol dito. Sina Brad at Merrick ay may mataas na katayuan sa lipunan at sila ay mga mayaman at makapangyarihang tao. Anong klaseng malaking tao ang kumuha sa asawa ni Brad? Ngayon, nagsimula itong magkaroon ng kahulugan. Si Isaac ang head ng pamilyang Diaz at isa sa 3 pinakamalaking pamilya sa Central City. Ang social standing ng lalaking ito ay higit pa kaysa kay Brad. Ang presensya ni Isaac ang tanging bagay na nagpatatag kay Laila sa oras na ito. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan Thomas. Naloloko na ba sila? Ang reality ng buhay ay mas katawa-tawa kaysa sa isang drama sa TV. Sinong mag-aakala na ang mga kriminal na nagbebenta ng human organs na inaresto ni Thomas ay pamilya pala ni Laila? Tsaka na-miss talaga sila ni Laila. Naintindihan ko na. Kabanata 1558. Pumalaklak si Thomas at sinabing, ipinakulong ko talaga sila Brad at Merrick pero pumatay sila ng mga inosenteng tao at nagbenta ng mga human organs. Kung pipipilin ako ulit, gagawin ko pa rin iyon sa pagkakataong ito. Madam Duncan, kung pipilitin mong ipaghiganti sila, wala akong masasabi. Palam. Tumalikod siya at umalis. Galit na inihagis sa lupa ni Laila ang baso mula sa mesa. Tumingin si George kay Laila bago niya tiningnan si Thomas na umalis. Hindi niya napigilan na mapabuntong hininga at sinabing, Laila, mali ka talaga sa pagkakataong ito. Dapat lang arestuhin sina Brad at Merrick batay sa mga krimen na kanilang ginawa. Pagkatapos niyang magsalita, tumayo siya at umalis para maabutin si Thomas.
Mr. Mayo, teka lang. Naabutan ni George si Thomas, bumantong hininga, at sinabing, Mr. Mayo, kahit nagkamali si Laila dahil sinaktan ka niya, umaasa pa rin akong mapatawad mo siya. Bahagyang ngumiti si Thomas at sinabing, ang masisiguro ko lang ay hindi ako magkukusa na guluhin siya. Pero kung pipilitin niya ako, hindi ako uupo at walang gagawin. Mamantong hininga si Georgia at sinabing, hindi ko talaga akalain na magkakaroon ng matinding sama ng loob sa pagitan ninyo. Actually, pagkatapos pakasalan ni Laila ang kapatid ko, hindi naman niya kinontak ang kanyang ex-husband at anak. Tinong makakaalam na talagang pinapansin niya ang ito. Pero, hindi rin naman kakaiba. Sa bagay, asawa niya iyon noon at ang kanyang biological son. Sa totoo lang, ikinasal si Laila sa kapatid ko sa loob ng maraming taon pero wala siyang anak sa kanya. So, medyo nakakaawa siya. Tsaka playboy din ang kapatid ko. Noong maganda si Laila, nakukuha pa rin niya ang puso ng kapatid ko. Pero habang tumatanda siya, hindi na siya pinapasaya ng kapatid ko. Dahil lamang sa kontrolado ni Laila ang animal forest at ang main source of income ng pamilya Diaz, hindi nang ahas ang kapatid ko na gumawa ng masamang bagay sa kanya. Gayunpaman, ang pagmamahal ng mag-asawa ay nawala. Sa kasong ito, mas mamimiss ni Laila ang kanyang dating asawa at anak at lalo siyang nagagalit sayo. Matapos itong marinig ni Thomas, hindi niya naiwasan na makiramay kay Laila. Iniwan ng isang babae ang kanyang asawa at anak para tumakas kasama ng ibang lalaki. Akala niya noong una ay matutuwa siya, ngunit sa huli, nagustuhan lang ng lalaki ang kagandahan niya. Noong dumating ang araw na siya ay matanda na at hindi na maganda, hindi na niya ito pinapahalagahan. Lumabas na lang ang kanyang asawa at naghanap ng ibang babae. Ang isang mapagmataas na babae tulad ni Laila ay hindi kinakaya na siya ay iniiwan at napapabayaan. Kasalukuyan siyang nangungulila kay Brad at Merrick. Pero ipinakulong sila ni Thomas, kaya paanong hindi magagalit si Laila kay Thomas? Nang maisip ito ni Thomas, gumaan ang pakiramdam niya. Nagkibit balikat siya at sinabing, Miss Diaz, ang dami mong sinabi sa akin, at lalo lang mapupunta sa panganib ang buhay ko dahil dito. Kung ginulo na naman ako ni Laila, ano ang dapat kong gawin? Nahihirapan akong harapin siya dahil sayo. Umalaklak si George na parang wala siyang lakas, at sumagot siya, huwag kang mag-alala, papayuhan ko siya pagkatapos kong bumalik para hindi na siya magalit sayo. At least, wala na siyang gagawin sayo. Salamat, Miss Diaz. Walang problema. Matapos ihatid ni George si Thomas, bumalik na siya sa bahay. Nakita niya si Laila na galit na nakaupo sa couch habang nagpupunit ng libro. Lumapit si George at sinabing, galit ka pa rin ba? Alam kong galit ka, pero walang ginawang masama si Thomas. Hindi ka maaaring maging hindi makatwiran, tama ba? Napangisi si Laila. Wala akong pakialam. Siya ang nag-frame sa anak ko, kaya kailangan ko siyang i-frame. Bahagyang umiling si Georgia. Nakikipag-cooperate na tayo sa wakas kay Thomas para pabagsakin ang pamilyang Gomez at sasayangin mo lang ang magandang pagkakataon na ito. At saka, mahusay ang medical skills ni Thomas. Baka pwede niya pang pagalingin ang iyong pagkabaog. Kapag nabuntis ka ng kapatid ko at magkakaroon na anak, hindi ba iyon makakabawi sa pagsisisi mo? Nagliwanag ang mga mata ni Laila sa sinabi niya. Ilang sandali pa ay nahihiya niyang tinanong, kaya niyang pagalingin ang sakit ko. Siyempre, confident na sinabi ni Georgia, nanganak ka na noon. Kung gagamutin ka ng maayos, may pagkakataon na pwede kang mabuntis muli. Mapait na ngumiti si Laila. Si Georgia lang ang mas nakakaintindi sa kanya sa pagkakataon na ito. Hindi lang ito naging isang sister-in-law sa kanya, at sa halip ay isang ina. Kabanata 1559. Sa private room ng isang high-end na nightclub sa ibang state, ang mga makukulay na ilaw ay kumikinang ng maliwanag at maririnig ang malambing na mga kanta. Ang head ng pamilyang Diaz na si Isaac ay nakahiga sa malaking sopa sa loob ng private room. Hawak niya ang isang baso ng red wine gamit ang isang kamay at hawak ang isang babae na nakasuot ng nakakaakit na damit sa kabila. Ang babae ay si Bianca Knight. Ang palayaw niya ay drunk Flora at siya ang pinakatanyag na babae sa lugar na ito. Isang lalaki lang ang pinagsilbihan niya at iyon ay si Isaac. Tuwing may business trip si Isaac, doon siya pumupunta at hahanapin si Bianca para magsaya. Siya pa mismo ang naghanap ng bilya para lang mapanatili siya. Bibigyan niya ito ng pera at lakas ng loob na kailangan niya at mahal na mahal niya ito.
Napakalandi ni Bianca. Siya ay nasa 20s lamang na isang kabataan pa. Magaling siyang kumanta at sumayaw, kaya madali niyang nakuha ang puso ni Isaac tulad ni Laila noon. Sa kaibahan, si Laila ay isang mapagmataas na prinsesa, habang si Bianca ay isang mapang-akit na dalaga. Inaplos ni Bianca ang dibdib ni Isaac gamit ang kanyang kamay, habang nagsasalita siya gamit ang kanyang nakakaawang boses, "Babalik ka ba sa Central City ngayon?" Uminom si Isaac ng alak sa kasinabing, "Oo, nagawa ko na ang aking trabaho, kaya hindi na ako pwedeng manatili pa." Nagpout si Bianca para magmukhang hindi masaya. "Kapag tapos ka na, anong magagawa ko? Sasabihan ko ang mga tao na manatili para utusan mo. Isa pa, binigyan kita ng napakaraming pera. Pwede kang magpakasaya hanggat gusto mo." Agad na niyakap ni Bianca si Isaac. "Pero ayaw ko ng pera. Ikaw ang gusto ko. Pumupunta ka dito sa bawat pagkakataon at magkikita lang tayo ilang buwan pagkatapos mong umalis." "Bakit? Ikaw naman ang head ng pamilyang Diaz. Anong kinakatakutan mo?" Pumalaklak si Isaac bilang pagbibitiw. "Oh, aking munting kagandahan, hindi mo ba alam kung ano ang aking kinatatakutan? Kahit pa ako ang head ng pamilyang Diaz sa ibabaw, ang pinakamahalagang sources of income ng pamilyang Diaz ngayon ay nasa mga kamay ng aking kapatid na babae at ng aking asawa. Ang V-Series at Animal Paradise ang mga lugar na may pinakamalaking kita. Ang dalawang babaeng ito ang may kontrol ng lahat, kaya wala akong magagawa kahit na ako ang patriarch." Umisi si Bianca nang marinig ito. "Bakit ang duwag mo? Lalaki ka pa ba? Hindi mo ba kayang kunin ang mga posisyon na iyon?" Nanatiling tahimik si Isaac. Hindi siya basta-basta makapagsalita tungkol doon. Kung talagang kikilos siya, may seryosong bagay na mangyayari. Kahit na si Isaac ang head ng pamilyang Diaz, ang mga sources of income ay kontrolado ng kanyang kapatid na babae at ng kanyang asawa. Wala siyang lakas ng loob na gumawa ng anuman sa mga babae. Nang ipasa sa kanya ng kanyang ama ang posisyon ng family patriarch, alam ng kanyang ama ang kanyang pagkatao. Sa sobrang takot niya na baka guluhin ni Isaac ang pamilya Diaz, sinadya niyang ihiwalay ang kapangyarihan para mabalanse nila ito. Iyon ang nagpalungkot kay Isaac. Pero, umisi si Isaac at sinabing, "Huwag kang mag-alala, meron akong plano." "Oh," tanong ni Bianca, "anong plano?" Pinukpok ni Isaac ang ilong ni Bianca. "Bakit ko naman sasabihin sa'yo ang tungkol dito? Pero huwag kang mag-alala. Kapag bumalik ako sa Central City sa oras na ito, papabagsakin ko ang babaeng iyon." Ang mga sources of income ng pamilyang Diaz ay makokontrol lamang ng family patriarch. Pagkatapos, dadalhin kita sa Central City at pakakasalan sa harap ng lahat. Magiging asawa kita. Sobrang natuwa si Bianca nang marinig ito. 2 taon na siyang naghintay, at sa wakas ay oras na para kumilos. Hanggat matatanggal niya si Laila at Georgia, siya ang magiging asawa ng patriarch. Magkakaroon siya ng magandang buhay at hindi na niya kailangang itago pa ang kanyang pagkatao. Dahil dito ay bigyan niya ng malaking smooch sa mukha si Isaac. "Hihintayin ko ang iyong magandang balita. Haha. Babe, halikan mo ako." Kasunod nito ay may nangyari sa lalaki at babae sa loob ng maliit na private room. Kinabukasan, sumikat ang araw. Pumalik si Isaac sa lumang mansyon ng pamilyang Diaz sa kanyang sedan. Kasunod niya ang isang gwapong binata na nakasuot ng professional suit. Pagpasok pa lang niya sa villa ay nakita niyang nag-uusap sina Georgia at Laila. Pabuti nga ang ngiti ni Laila nang makita siya. Mahigit 1 buwan na niyang hindi nakita ang kanyang asawa at tuwang-tuwa siya sa sandaling ito. Higit pa rito, sinabi niya kay Georgia na handa na siyang magkaroon ng anak kay Isaac at gusto niyang makita kung paano siya gagamutin. "Mahal, bumalik ka na." Masayang bumangon si Laila mula sa couch at humakbang papunta kay Isaac. Ibinuka niya ang kanyang mga braso at gustong yakapin si Isaac. Noong mas bata pa siya, niyayakap siya ni Isaac tuwing umuwi siya. Sa pagkakataong iyon, sobrang saya ang naramdaman ni Laila. Pero may mali siya sa kanyang calculation. Nag-iba ang lahat ngayon. Hindi si Isaac noon si Isaac ngayon, at iba na rin si Laila ngayon. Matanda na si Laila at puno ng kulubat ang kanyang mukha. Siya ay isang matandang babae na halos nasa 50s na at hindi na niya kayang mahulog sa kanya si Isaac. Nang makita ni Isaac na ibinuka ni Laila ang kanyang mga braso para yakapin siya, bigla siyang nakaramdam ng pandidiri. Pakiramdam niya ay nasusuka siya na para bang kumain ng expired na cookies. Sampal. Hindi niyakap ni Isaac si Laila.
Sa halip, itinaas pa niya ang kanyang kamay at sinampal siya. Dahil sa sampal ay napatulala si Laila. Anong nangyari? Natigilan ng lahat ng nasa bahay at awkward nilang tinitigan si Isaac. Kabanata 1560. Tinampal mo ako. Tinakpan ni Laila ang kanyang mukha gamit ang kanyang kamay at napailing siya sa sobrang galit. Oo, sinampal kita. Ano ngayon? Hindi maintindihan ni Laila kung bakit siya sinaktan ni Isaac. Anong ginawa niya para maina sa kanya si Isaac? Umakbang din si Georgia at sinabing, bakit ba nagsisimula ka ng away pagbalik mo? Okay, kumalma tayong lahat. Tumigil ka sa pakikipag-away. Hindi rin niya inaasahan na magiging ganito ka-awkward ang sitwasyon. Kahit pa alam niyang medyo seryosong krisis sa relasyon ng mag-asawa, hindi niya inaasahan na sasampalin ni Isaac si Laila sa sandaling bumalik ito. Masyadong nakakahiya na nakita ito ng lahat. Sabi ni Isaac, Georgia, hindi ka dapat nanjinji alam dito. Pwede ka nang umalis at gawin ang iyong trabaho. Gusto kong ayusin ang problema ko sa taong ito. Nagalit si Laila sa sinabi ni Isaac, kinuro niya ito at sinabing, paulit-ulit mo akong tinatawag na, walang kwenta. Ano bang kasalanan ko para insultuhan mo ako ng ganyan? Anong kasalanan ang ginawa mo? Tingnan mo ito sa iyong sarili. Naglabas si Isaac ng isang letter mula sa kanyang coat bago niya ito inihagis sa tea table. Nabuksan ang letter at nagkalat ang mga larawan sa loob. Ibinaba ni Laila ang ulo, kinuha ang letter at tinignan. Makikita dito si Laila at isang lalaki na parang malapit sa bawat isa. Sabay silang kumakain, magkasamang naglalaro, nanunood ng sine at sabay na pinapakain ang aso. Mukha silang sobrang close. Taglit na natigilan si Laila bago siya nagsalita, teka lang, Isaac, anong ibig mong sabihin? May hinala ka ba na may karelasyon ako? Kilala mo ang taong ito. Siya si Luke Muller, ang bodyguard na personal mong kinuha para protektahan ako. Hindi niya ako iniiwan dahil natatakot siya na baka may mangyari sa akin. Ano pa bang ibig sabihin ng mga larawang ito? Haha, nagdadaldal ka pa ba talaga? Tingnan mo ang mga yan ng mabuti, sabi ni Isaac. Nagpatuloy si Laila sa pag-scan sa mga litrato. Normal pa rin ang mga larawan sa simula, ngunit mas naging intimate ang mga ito habang tinitingnan niya ang mga larawan sa likod. Sa maraming mga larawan, sila ni Luke ay magkasama at mukhang napaka-sweet nila sa bawat isa. Ano? Hindi maipaliwanag ni Laila ang nakikita niya. Sa totoo lang, ang mga larawang iyon ay kinuha mula sa ilang partikular na anggulo. Ang totoong sitwasyon ay hindi katulad ng pinapakita sa larawan. Hindi niya inaasahan na may gagawa ng mga kwento gamit ang mga sitwasyong ito. Nagkaroon ng maraming mga larawan tulad nito. Hindi na natiis ni Laila na tingnan ang mga litrato. Inihagis niya lang sa lupa ang mga litrato at galit na sinabi. Ito ay mga snake shot ng ibang tao. Marami sa mga pictures na ito ay misunderstanding lang. Ang totoong mga sitwasyon ay hindi katulad sa mga larawang ito. Isaac, pag-isipan mo ito. Sino ba ako? Sa tingin mo makikipaglandian ako sa isang maliit na bodyguard? Napangisi si Isaac. Napakagaling mong magpanggap. Mukhang hindi mo ito aaminin hanggat hindi mo nakikita ang ebidensya. Tingnan mo ang mga ito. Naglabas pa siya ng ilang litrato. Ang mga larawang ito ay masyadong nakakagulat. Lahat ng mga ito ay mga erotikong larawan. Sa mga larawan, kitang-kita ang isang lalaki at isang babae. Ang lalaki ay si Luke at ang babae ay si Laila. Natigilan si Laila nang makita niya ito. Alam niya na ang katotohanan ay hindi siya nagkaroon ng relasyon kay Luke, ngunit ano ang nangyayari sa mga larawang ito? Natigilan siya. Halatang siya ang babae sa mga larawan. Ang hitsura at mga kasuotan ay pareho ng sa kanya. Paano niya ito ipapaliwanag? Nagulat din si Georgia nang makita ang mga larawan. Pero parati niyang kasama si Laila kaya alam niya ang ginagawa nito sa araw-araw. Hindi siya naniniwala na gagawin ni Laila ang ganoong immoral na bagay. Ilang sandali pa ay paulit-ulit niyang sinasabi, Lasak, kasama ko si Laila kaya masisiguro kung wala siyang relasyon kay Luke. Talaga ba? Itinuro ni Isaac ang mga larawan at sinabing, Georgia, pakipaliwanag sa akin kung ano ang nangyayari sa mga larawang ito. Sabi ni Georgia, malamang Photoshop ang mga ito. Mga peke sila. Alam kong sasabihin mo iyan. Lumingon si Isaac at napatingin sa gwapong lalaki na naka-professional suit sa gilid. Mukhang sensible ang lalaki.
Pinuksan niya ang kanyang working case habang sinabi niya, "Ako si Bruce Wiley, ang private lawyer ni Mr. Diaz. Tungkol naman sa authenticity ng mga larawan, nakahanap na ako ng professional identification agency para sa pag-verify. Ang lahat ng mga ito ay tunay na larawan na walang mga bakas ng Photoshop. Ito ang Certificate of Verification." Ipinasa ni Bruce ang certificate kay Georgia. Pinuksan ito ni Georgia at binasa ng mabuti. Sa katunayan, maingat na na-verify ng organization ang mga larawan at siniguro na authentic ito. Hindi sila Photoshop. Paano pa niya maipapaliwanag ang sarili niya ngayon? Dagdag pa ni Bruce, "Kung pinaghihinalaan mo pa rin ang authenticity ng mga larawan, okay lang sa akin. Pwede kang kumuha ng ilang larawan at pwede namin i-verify muli ang lahat ng ito." Dahil naglakas loob siyang sabihin iyon, sapat na ang kanyang kumpiyansa na kumpirmahin ang authenticity ng mga ito. Ngayon, turn na ni George na walang masabi. Kung totoo ang mga larawan, ibig sabihin. Hindi makapaniwalang tinitigan niya si Laila at sinabing, "Laila, alam kong nalulungkot ka. Pero gaano ka man kalungkot, hindi mo gagawin ang malaswang bagay na tulad nito." Hindi na napigilan ni Laila ang sarili niya na umiyak. Hindi niya talaga maipaliwanag ang kanyang sarili. Umihikbi siya habang sinasabi, "George, hindi ko ginawa ang lahat ng iyon. Hindi ako kailanman nagkaroon ng relasyon kay Locke. Si Brad lang ang mahal ko." Nang marinig iyon ni Isaac, lalo siyang nagalit. Tinuro niya ang ilong ni Laila at galit na sumimangot. "Ano ka talaga? Hindi ka lang nakikipagrelasyon sa bodyguard, involved ka pa sa iyong kriminal na dating asawa. Wala ka talaga. Hintayin mong makasuhan kita."